Tara at magluto tayo ng simpleng pulutan. Pwede rin pang ulam. So ito guys, so for today's video, so bali magagawa tayo ng simpleng pulutan. So pwedeng pang pulutan to, pwede rin pang ulam. So gagamit tayo dito ng yung sobra natin repolyo, yung nagluto ng pansit. So may pansit tuloy, yung parang siomay na ano. So may sumobra pa, so gamitin natin, lutuin natin to. Ali, ito pa yung ibang mga ingredients na gagamitin ko. So, gagamit tayo dito ng toyo, suka, at saka yung ating gagamiting pampalasa. Then, gagamit din tayo dito ng bawang, sibuyas, at saka kalamansi. Ayos ba yun? Gagamit nga pala ako dito ng 3 pirasong hilaw na itlog, syempre. Ang gagawin muna natin dito is i-chop muna natin itong ating repolyo. Then pagka-chop, set aside natin. Simple lang yung chop na gagawin natin dito. Medyo maliliit. Yung parang gumawa kayo ng coleslaw. Parang ganun lang yung style niya. Mas maganda sana kung meron tayong mayonnaise. Pero wala tayong mayonnaise. Gagawa na lang natin ng paraan. So ayan, set aside muna natin to. At dahil na-chop na natin itong tawag dito, itong Chinese cabbage. So yun, Chinese cabbage pala tawag dito. Magcha-chop naman tayo ngayon ng sibuyas at saka ng bawang. Okay? Na-chop na natin. So, ito na yung ating sibuyas, bawang, at syempre nag-chop na rin ako ng sili para kahit paano meron konting cake. Yung medyo may konting anghang. So, ayun. So, prepare naman natin yung itlog. So, ngayon naman, itlog naman. So, kung napapansin nyo, 3 piraso yung ginamit natin dito. Wala tayong kahit na anong karne na gagamitin. Ito lang talaga. So, hindi na tayo maglalagay ng asin dito kasi mamaya titimplahan naman natin yan. So, ayaw naman natin na medyo sumobra yung lasa o yung alat. Okay? So, ngayon, start na natin to. Ngayon, syempre, gagamitin pa rin natin ang ating legendary kalan. So, sindihan na natin. Lagay natin itong ating kawali. Medyo painitin. Lagay tayo konting mantika. Okay, so ngayon, lagay tayo ng konting mantika dahil medyo mainit na ang ating kawali. Kaalat natin. Then, painitin muna ulit. So, bago natin ilagay itong ating itlog, so, ilalagay muna natin itong ating Chinese cabbage dito sa itlog. Then, imimix lang natin ito. Okay. Mix ko muna, maigi. Sa tingin ko naman, medyo mainit na yung mantika. Pwede natin lagay ito. So, kung napapansin nyo, hindi muna tayo naggisa. Wala din ako nilagay dito na kahit na anong pampalasa. Lulutuin lang natin yan. Okay. Then mamaya, maglalagay naman tayo ng mga mamaya, toyo, ganyan. Di ba? So, pwede din kayo maglagay ng asin kung gusto nyo. Yung sa palagay ko, maglagay tayo konti. Kunting asin lang. Medyo lang natin siya, yung tutustahin natin. So, yun yung technique natin ngayon. Basta nyo maigi. Kapag ganito na yung itsura niya, yung nakita nyo medyo brown-brown na, is pwede na rin yan. Diba? So, tayo naman is nag-experiment lang tayo ng luto. So, kung napansin nyo rin, hindi siya buo dahil ginento ko siya para buwaghag siya. Okay? So, yan. So, next step na gagawin natin dito, pwede natin siyang ilagay dito sa pinaglagyan din natin na itlog kanina dahil malinis naman yan. So, isa-set aside natin to. Then, magigisa tayo ng another gisa. Maglalagay ulit tayo ng mantika. So, maglagay na kagad tayo ng mantika. And then, medyo hihinaan na natin yung apoy nito.
And then pwede na natin i-direct na ilagay itong ating sibuyas, bawang, saka sili. Then igisa lang natin ito ng maayos. Pero kung meron kayong mayonnaise, mas maganda, no? Kasi dito, at saka yung ano pala, atay ng manok. Pero parang sa tingin ko, pwede na rin natin itong tawaging pang vegetarian. Sa tingin nyo, gisa ko muna. So ito, tinan nyo. Yan. So sa tingin ko naman is nagisa na naman natin ito ng maayos. So ngayon naman ang gagawin natin, pwede nating ilagay itong ating inilutong itlog kanina. Okay? So ayan. Then pwede na muna natin itong haluin bago natin ilagay yung iba pang mga ingredients nito. Ayan. Ay naku, kung naaamoy nyo lang, napakabango. So goods na goods yung pag-iimbento natin ng ating luto. Then pwede muna tayo dito maglagay ng kalamansi. So, tanggalin nyo lang yung ibang buto para hindi na kayo mahihirapang kumain. Yung tanggal kayo ng tanggal ng tawag dito, ng buto. Ayan. Pero may sumama pa rin. Hindi naman natin matanggal ng perfect, pero okay na yan. Okay, then haluin natin. So, dyan palang lalasa na itong ating kalamansi. Okay, then ngayon maglalagay na tayo ng pampalasa. Lalagay na natin lahat. So ito, maglagay tayo ng konting toyo. Huwag naman sobrang dami. Then maglalagay naman tayo na tawag dito, konting suka. Huwag naman masyadong marami. Okay na yung ganyan. Then huwag muna nating haluin. Hayaan muna natin. Ito pwede nating haluin dahil nakaano na siya ng mga 1 minute and a half. Sabihin natin 2 minutes. Then ngayon maglagay tayo ng barbecue sauce ng Mamacita. Try natin, no? So first time lang natin maglalagay ng ganito. Using ko muna. So, maglagay tayo ng konting barbecue sauce. So, testing natin. Konti lang. Pero pwede rin kayo maglagay ng oyster sauce. Depende naman sa inyo yan. So, hinaluan ko lang yan dahil tayo naman ay nag-experiment. So, testing natin kung pwede pa ba. Medyo matagal na rin yung Mamacita namin dito pero sana hindi pa siya expire, no? Then, lagyan na tayo ng ating Knorr seasoning. Pang-add ng lasa. And then, for plating na. So, ito na, mga ka-taste buds, ang ating inimbentong pampulutan, pero pwede rin pang ulam ang ating egg repolyo sisig. Ano sa tingin nyo? Pwede bang vegetarian to? Sa tingin ko, goods na goods naman eh. Alam nyo, sabi kasi nyo, very perfect yung amoy nito. Kaya kung nagustuhan nyo to, pwede nyo gayahin. Sabi nyo, very easy lang. Okay? Wala pang 5 minutes, pwede ka na mahaluto ng kalito kagad. Mabilis ang pulutan lang mga chong. Okay? Kaya mga ka-taste buds, kung nagustuhan nyo to, huwag sana nakalimutan mag-like, share, and subscribe.